Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating mga mag-aaral, mga magulang at mga guro na nanonood sa ating Facebook Live, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Tutor Angel. At ako naman po si Tutor Ervin. Kami po ang makakasama ninyo sa asignaturang komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Filipino. Kaya mga senior high school, junior high school, mga magulang at mga guro na aming kasama ngayong hapon, inaasahan namin na sama-sama tayong tutuklas sa wika, panitikan at kulturang Filipino dahil dito sa Itulay ay agaran tayong aksyon tungo sa mabisang komunikasyon. Kaya Tutor Angel, may nakikita ka na ba dyan ng mga nagsha-shoutout? Shoutout na ating tayo. Okay. Tingnan natin sa ating comment section. Active na active agad. Ilang minuto pa lang tayong naka-live. Pero kitang-kita na natin ang ating mga mag-aaral. Ayan, kitang-kita kong aking mga mag-aaral mula sa Sampaguita High School. Shout out sa inyo dyan. Ayan, si Marites Soloriano Pantorilla watching from Kidapawan City Division. Wow, umaabot tayo sa Kidapawan. Tutor Ervin, sino pang mga nakikita mo dyan? Siyempre, kung meron kang mga estudyante, hindi rin nagpapatalo ang aking mga mag-aaral mula sa junior high school. Hello sa mga mag-aaral ko na nandito mula sa grade 9, Diligence, Justice at Mabini at maging sa Aguinaldo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito rin yung ilan sa mga guro nakakilala natin, no? Tutor Angel, nandito si Tutor o sabihin natin si Teacher Pauline Elemanco. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panunood. Meron ka ba nakikita dyan? Ayan yung mga estudyante ko sa grade 7 mula sa Section A, Section B, C, E hanggang Q. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So hindi na natin patatagalin pa, Tutor Ervin, dahil dumadami na ang ating mga live viewers ngayon. Ano ba ang naghihintay sa ating hapon ngayon? Yan, syempre Tutor Angel, bago tayo magpunta sa ating paksa, no, may kinalaman sa pag-aaral natin sa iba pang mga lente ng wika or komunikasyon, atin munang bibigyang pansin ang ating tampok sagot. So noong nakaraan nating session, no, mga mag-aaral sa senior high school, nagkaroon kayo ng takdang aralin. Ito ang paggawa ng infographics tungkol sa kahalagahan ng wikang pambansa. At syempre, sa maraming mga nagpasa, Tutor Angel, meron tayong napiling isang mag-aaral. Sino ba siya? Yan, walang iba kundi si Creslin Apilan. So kung nandito si Creslin, hello sa iyo, Creslin. Ito ang kanyang nakuhang sagot, no, Tutor Angel. Sinabi niya na ang wika ay parte ng ating pang-araw-araw na buhay at marami pang mga konsepto ang kanyang binigkas. Kaya kitang-kita kay Creslin talaga nakinig siya at isinabuhay niya ang kanyang napag-aralan may kinalaman sa wikang pambansa. Yan, Tutor Angel. Yan. Maraming salamat sa ating mga mag-aaral na patuloy na sumusuporta sa ating mga sesyon. Kaya naman, bilang pagsisimula ng ating pagtalakay sa hapon na ito, meron tayong isang makabuluhang katanungan na nababasa sa screen. At nais kong ang aking mga mag-aaral dyan sa ating Facebook Live, subukan nating pagnilayan, no, ang katanungan na ito. So, ang sinasabi dito, kumusta na kaya ang kalagayan ng wikang Filipino sa ika-21 siglo sa iba't ibang larangan, no? Tutor Ervin, nung mga nakaraang linggo ay nagawa nating matalakay ang iba't ibang mga konseptong pangwika. At nitong nakaraang linggo nga lang ay natalakay mo, no, ang kasaysayan ng wikang Filipino. Nalaman natin na malayo na pala ang nararating ng wikang Filipino. Kaya naman ngayon, dahil nalaman na natin ang kasaysayan, mainam na siguro na alamin naman natin at kumustahin natin ano ba ang kasalukuyang kalagayan ng ating wika pagdating sa iba't ibang aspekto o sa iba't ibang larangan. Kaya naman, Tutor Ervin, ang ating tatalakayin ngayong hapon ay tungkol sa mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas. Tutor Ervin, ano ba ang mga inaasahan na matatalakay natin sa paksang ito ngayon? Yan, Tutor Angel, mula din doon sa ating mismong pamagat, no, tatalakayin natin ngayon yung iba't ibang mga field or larangan na ginagamit ang wika. So ano ba yung mga yan, Tutor Angel? Meron ka ba diyang nakuhang datos? Ayan. So bilang pagsisimula ng ating paksa, no, tungkol sa mga sitwasyong pangwika sa Pilipinas, nais kong ipakilala sa ating mga mag-aaral ang isang napakahalagang tao
no, na may kinalaman sa pag-aaral ng wika. Ito ay sa pangalang si M.A.K. Halliday. So si M.A.K. Halliday ay isang Australianong linguista na talagang nagbigay ng kanyang pag-aaral, no, ng kanyang paglubog sa pag-aaral sa wika. At dito nga niya nabuo ang kanyang aklat na Explorations in the Function of Language. So ano ang mga tinatalakay niya dito, no? So sabi niya dito, ang mga wikang ginagamit daw natin, anumang wika yan, ay nakabatay sa dalawang K. Ano yung dalawang K niya? Meron siyang tinatawag dyan na kategorya. So may mga kategorya ang wika natin. Maaari itong maikategorya sa pasalita at sa pasalita at pasulat na pamamaraan. At sabi niya na ang wika daw ay palaging nakabatay o ginagamit sang-ayon sa kultura. No, may mga partikular na kultura o may mga partikular na sitwasyon tayong pinanggagamitan dito. At ito nga, natukoy natin ang iba't ibang mga partikular na sitwasyon na ito. So sa ngayong hapon na ito, isa-isahin natin o kumustahin at ilarawan natin ang sitwasyong pangwika sa 5 mga sitwasyon. Ano ang mga 5 na iyon? Una, ang sitwasyong pangwika sa text. Ikalawa, ang sitwasyong pangwika sa social media o internet. Ikatlo, ang sitwasyong pangwika sa larangan naman ng edukasyon. At syempre, ang sitwasyong pangwika sa mundo ng kalakalan. At panghuli, ang sitwasyong pangwika naman sa aspekto ng pamahalaan. So simulan na natin ang pagtalakay sa bawat sitwasyon na ito. Tutor Irvin, kumusta ba ang sitwasyong pangwika sa larangan ng text? Okay, so bago tayo dumako sa pagtatalakay ng sitwasyong pangwika, bayaan mo muna, Tutor Angel, na batiin ko saglit ang ating mga mag-aaral ngayon kasi ang ilan sa kanila ay baka matabunan na ng comment at hindi na natin sila mabate. So nandyan si May Angelica Garcia mula sa Kabutuan National High School. Yan, hello po sa Hello. SDO Isabela. Nandyan din si Rain Zaira Santiago. Mula naman siya sa Maximo El Gatlabayan. Yan, hello po kay JM din, kay Joanna, kay Arquiles Acol at maging kay Rosemary Farinas mula sa Ramon Central School, Ramon District, Ramon Isabela. Yan. So hello po sa inyo at marami pang mga bumabate. So mamaya susubukan kong batiin ang lahat. Kung hindi man, ay ulitin lang ang inyong comment para hindi matabunan. Okay. So ngayon pag-usapan natin ang sitwasyong pangwika sa text. So alam ko na lahat tayo dito alam ang konsepto ng text, no? Dahil tayo ay nabubuhay na sa tinatawag nating digital era, Tutor Angel, no? Kapag pinag-uusapan natin ang digital era, dito pumapasok na ang mga tao na nakapaloob sa erang ito ay tinatawag na mga digital literate. Ano po ang ibig sabihin ng digital literate? Sila po yung mga tao na nabubuhay na na ginagamit ang kanilang wika. Kaya naman, Tutor Angel, kung ikukonteksto natin ito sa Pilipinas, ano ba ang kalagayan ng Pilipinas? Ito ba ay nasa digital era? Yan. So tayo ay pumapasok na sa digital era at hindi lang yan mga mag-aaral. Ang Pilipinas ay tinaguri ang texting capital of the world. So ibig sabihin, kitang-kita talaga kung gaano tinatangkilik ng mga Pilipino ang text messaging. Okay, at maliban pa ron, ayon sa pananaliksik, sinasabi na 4 billion, Tutor Angel, ang nagpapalitan ng mensahe sa loob lamang yan ng 1 oras. So ganoon kabilis ang palitan ng mensahe sa pagitan ng mga Pilipino. So kitang-kita talaga kung gaano ka-active ang mga Pilipino sa text message or sabihin natin sa pag-text. Ang isang dahilan, Tutor Angel, ay dahil dyan sa konsepto ng SMS or yung tinatawag nating short message system. So ang ibig pong sabihin nito, pinapaikli natin yung mga bagay. Kung dati ay nagsusulat tayo ng mga 2 o 3 pahinang liham, gusto ng mga Pilipino ngayon na daglian lang yung mga liham. Pag sinabing daglian mga mag-aaral, ibig sabihin ay mabilisan lamang tayo nagpapadala ng liham. At yun ang tinatangkilik ng mga Pilipino, kaya umiral ang tinatawag nating text. Okay, so ngayon, so nakita niyo na yung origin na ito pala ang dahilan kung bakit mayroong lumalaganap yung konsepto ng wika may kinalaman sa texting. Ngayon, Tutor Angel, ano yung isa sa mga nakita nating umiral na wika dahil dito sa texting na ito? Meron ka bang nakalap na impormasyon? Yan, salamat, Tutor Irvin. So bilang pagpapalawig pa,
para mailarawan pa natin ng higit ang kasalukuyang sitwasyong pangwika sa mundo ng texting. Tignan natin ang halimbawa na ito. So, Dr. Irvin, siguro nagdaan tayong lahat sa ganitong era ng buhay natin na talagang, I think tinatawag natin na Jejemon, na mga Jeje days natin, na tayo ay ganitong paraan mag-text. Sige nga sa ating mga live viewers dyan, binibigyan ko kayo ng hamon. Sino ang may kayang mag-decode ng nababasa ninyo sa ating screen? Dr. Irvin, pakitulungan ako na makita sa ating comment section kung meron bang may kakayahang mag-decode. Ano kaya ang ibig sabihin ng nakikita ninyo sa screen? Paki-decode ano ang sinasabi dyan. Ayan, nakikita ko, sabi ni Grace, yes, tama, Jejemon daw. Yes Ayan, po. So, tignan natin. nag-iintay tayo ng mga tugon ng ating mga mag-aral. Mukhang medyo Ayan. nahihirapan silang i-decode. Ayan, so meron ka na nakita, Tutor Angel? Opo, ang dami ko nakikita. So, ang una kong nakita si Ma'am Pauline Elimanco, sabi niya, see you later dito na me. Yung iba, anong nakikita mo dyan, Tutor Irvin? Ayan, syempre, hindi nagpapatalo din si Binibining Myla Reyes. Sabi niya, call you later. So, sobrang pinaikli niya. Sabi naman ni Juliana May, see you later dito na me. Sabi ni Jeffrey Dorado. Okay. So, ang daming nagsasabi, no? Ang daming nagpapadala ng kanilang sagot. Okay. Nakita Mukhang ko dito, sabi... nawawala si Sir. Hello? Ayan. Sige, ngayon, dahil nakikita naman natin na talagang alam ng mga mag-aaral at ng mga viewers natin ang kahulugan nito, tignan natin kung tama. So, kung i-decode natin ang kahulugan ng text message na ito ay, see you later, nandito na ako. So, ngayon, subukan nating i-dissect at suriin yung unang teksto natin kung ano ang katangian ng paggamit ng wika. Kung mapapansin natin, ang unang-unang napansin natin dyan ay ang pagpapaikli ng mga salita. Halimbawa, yung mga salitang Ingles na see at you, no? Pag ginamit natin ito sa text messaging, may tendensiya na pinapaikli natin ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga titik na katunog nito. No, ganoon ka gusto ng mga Pilipino ang mga bagay na instant, no? Halimbawa, yung salitang si para mas madali, gagamitin na lang ang titik si kasi katunog naman eh. Yung salitang you, di gamitin na lang natin yung letter U, katunog din naman. Bukod dito, bukod sa paggamit ng mga titik bilang katumbas ng mga salitang Ingles, ay yung paggamit din ng mga numero na katunog din. Halimbawa sa salitang later, no, may pantig dyan na 8 sa bandang gitna. Kaya para mas mapaikli natin, gumagamit tayo ng mga numero na katunog din nito, which is yung letter 8. So para mas mapaikli, yung later, naging L8R. Okay, so bukod sa paggamit ng titik na katunog at ng mga numero na katunog, mapapansin din natin, Sir Irvin, ang kitang-kita ang paggamit ng code switching. Ano ba ang ibig sabihin natin ng code switching, Tutor Irvin? Ayan, no, Tutor Angel, naririnig mo na ba ako dyan sa iyong panig? Ayan, naririnig na kita, malinaw na malinaw. Okay, so ang code switching klase, ang ibig sabihin nito ay ang dagliang pagpapalit ng lingwahe sa loob ng isang pangungusap. So kung mapapansin ninyo, nagsimula tayo sa ang language or wika, nagsimula tayo sa English, tas bigla natin itong shift or pinalitan papunta sa Filipino. So nakikita niyo sa loob ng isang pangungusap, nagkaroon na or nagamit natin ang dalawang wika. So yun ang ibig sabihin ng code switching. Ayan. So, laganap na laganap ang paggamit ng code switching sa kultura ng text messaging na paghahalo natin ang wikang Filipino at ang wikang Ingles. Partikular na nga sa halimbawa natin, Tutor Irvin, di ba? Nagsimula ito sa pahayag na see you later, tas biglang nagpasok ng salitang Filipino na nandito na ako or dito na me. At makikita natin yung kadalasan, no, ng paggamit o pagpapalit ng mga panghalip, no? Halimbawa dito na me, imbes na ako ang gamitin, gumagamit tayo ng mga panghalip na nasa wikang Ingles. At ang pinakahuling nating mapapansin dito sa ating halimbawa ay ang paggamit ng pagdadaglat, no? Bahagi ng pagpapaikli ng mga salita o ng mga mensahe ang pagdadaglat, yung paggamit natin ng mga internet abbreviation, yung mga hashtag LOL, no? Nakita ko, nabasa ko kanina yung laugh out loud daw, yung BRB, be right back,
ATM at the moment at marami pang iba. So, yung ganitong mga sitwasyon sa text messaging ay bunsod ito ng kagustuhan ng mga Pilipino na mapadali ang mga bagay-bagay lalo na sa pagpapadala ng mensahe. So, ganoon nakabilis ang pagdaloy ng komunikasyon kahit sa mundo ng text messaging. At saka, Tutor Irvin, alam natin ang mga Pilipino, kuripot yan. At dahil ang text messaging ay mas mura kaysa sa pagpapaload para maka-data, maka-video call, so mas pipiliin din, na lang din nila na mag-text messaging. Okay, so ngayon, na nalarawan na natin at nalaman na natin ang kasalukuyang lagay ng wika sa text messaging. Tutor Irvin, siguro mas maganda rin na kumustahin naman natin ang kalagayan ng wika sa larangan ng media at internet. Ano ba ang maaari nating mabahagi sa kanila tungkol dito? Yan, syempre, no, kaugnay palagi ng text ang konsepto ng media at saka internet kasi parehas itong ginagamitan ng mga titik, no, kitang-kita ng mga salita. Kaya naman, kung ating tatalon to din or ibig sabihin ating aaralin ang sitwasyong pangwika sa media at saka internet, malalaman natin dito na talagang laganap sa Pilipinas ang mga social networking sites o yung tinatawag nating mga SNS. So itong isang survey na to ayon sa Digital 2019 sinasabi na ang Pilipinas, no, ang Pilipinas ang the net capital of the world. So kitang-kita kung papaano talagang tinatangkilik ng mga Pilipino ang mga social networking sites or sabihin nating internet or media sa usapin na kanilang buhay. So aaminin ko, Tutor Angel, parang nahihirapan na akong gumising sa isang araw nang hindi nag-check, no, ng aking mga social networking accounts. Kaya kitang-kita talaga na talagang minamahal at pinapahalagahan ng mga Pilipino ang social media. Pero ano ba ang dahilan kung bakit nila ito tinatangkilik? Ano ang meron sa media at internet na nagpapapatok sa mga Pilipino sa Pilipinas, no, Tutor Angel? Ayan. So bilang pagtugon dito, no, tignan natin ano ba ang mga kasalukuyang kalagayan ng wika sa internet. Unang-unang kitang-kita natin diyan, Tutor Irvin, ang pag-usbong ng mga internet jargon, no. So alam na natin na kapag narinig natin yung mga salitang ito, automatic maiuugnay na natin ito sa mundo ng internet. Halimbawa diyan yung mga salitang computer, wifi, search engine, email, iPhone, at iba't iba pa. Bukod sa mga salita na ito, yung mga technical na salita na iyon, ay yung paggamit na rin natin, no, ng mga salitang pang-internet o mga internet jargon sa ating mga pang-araw-araw na aksyon. Halimbawa, binubuksan ko ang computer, nag-i-install ako ng bagong software. So parang nagiging natural na ito sa atin, no, na makikita rin yung paggamit natin ng code switching, na hindi na natin kailangan isalin sa Filipino yung mga technical terms sa internet kasi tanggap naman na ito at kilala na ito ng nakararami. Bukod sa pag-usbong ng mga internet jargon, kitang-kita rin natin ang kultura ng pagpapaikli ng mga salita, hindi lang sa messaging, kundi higit lalo sa mga social networking site. Bakit? Dahil nakaugnay ito sa mga feature ng mga SNS na ito. Tignan natin halimbawa ang comparison ng Twitter at ng Facebook. Di ba, Tutor Irvin, sa Twitter, meron itong feature na limited lang ang mga character na pwede nating ilagay. Di ba? Kung kumpara natin sa Facebook na wala namang limitasyon. So dahil sa feature na ito ng Twitter, kumbaga napupursige o napipilitan ang mga netizen natin na pagkasyahin yung mga naiisip nila o yung mga gusto nilang ipaskill sa Twitter sa mas maikli, no, na pamamaraan. Kaya ano ang nagiging epekto nito? Ano yung nagiging tendensiya? Humahanap ng pamamaraan ng mga netizen natin para magawa nilang mapaikli. At isa sa mga paraan dito ay ang pagpapaikli nila ng mga salita o yung pagdadaglat natin ng mga salita, no? At dito na nga umusbong yung mga top internet acronyms na nakikita ninyo sa inyong mga screen. At syempre, bukod sa pagpapaikli ng mga salita, ayan, laganap din ng paggamit ng mga emoticons at mga emoji. Syempre, minsan kasi, Tutor Irvin, di ba, hindi sapat yung mga salita para mapahayag natin yung gusto nating masabi sa internet. Minsan, dinadagdagan pa natin ng mga emoticons, ng mga emoji. Pero,
alam niyo ba, no, ngayon ko lang nalaman na magkaiba pala ang ibig sabihin ng emoticons at emoji. So ano ba ang pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi daw nating emoticons, ito yung mga halimbawa ng emoticons. Yung pag ginagamit natin yung mga bantas, yung mga simbolo na available sa ating keyboard para makalikha ng mga ganitong emosyon, no? Yan ang tinatawag natin na emoticons. Pag gumagamit tayo ng mga symbol gamit ang ating keyboard o keypad. Pag sinabi naman nating emoji, ito naman yung mga larawan na, yung mga available na larawan na sa ating cellphone na pwede nating ipakita ang ating nararamdaman, no? Ang ating mga gawain, etc., etc. So, yung paggamit natin ng mga emoticons at emoji ay mas nakapagdaragdag ng lalim o mas nakapaglilinaw ng mensahe natin na ating ipinapaskil sa mundo ng internet. Ayan. So, ngayon na nalaman na natin ang ebolusyon at pagbabago, no, at mga ilan pang pag-unlad sa paggamit ng wika sa mundo ng internet, Shooter Irvin, mahalaga rin siguro na kumustahin natin o malaman naman natin ano naman ang kalagayan ng wika pagdating sa larangan ng edukasyon. Yan, no, Pero Tutor bago yan, Angel. Tutor Irvin, nakikita Sige ko sa po. comment box natin, no, may mga nagpapadala ng mga emoticon at ng mga emoji, no, na kanilang Mhm. nararamdaman. So, pakita lang natin, pwede kayong mag-comment ng inyong mga emoji, no, dahil tayo ngayon ay nasa social media, pwede niyong ipadala kung ano ang inyong nararamdaman sa pamamagitan ng emoji. Sige nga, so bilang pagpapatuloy, Tutor Irvin. Yan, no? So, ngayon, matapos nating malaman yung sitwasyong pangwika sa text at saka sa mga media at internet, ngayon naman ay alamin natin o puntahan naman natin ang larangan ng edukasyon. Saan ba kadalasang nagagamit ang wika, no, sa larangan ng edukasyon? Tutor Angel, tignan natin yung mga programa ng kagawaran ng edukasyon may kinalaman sa pagpapalaganap ng wika. So, nandiyan pumapasok ang tinatawag nating unang programa ng kagawaran ng edukasyon na ating itatanghal. Una, yung MTV-MLE na nangangahulugan bilang Mother Tongue-Based Multilingual Education. So parang ano yun, sir? So alam ko na familiar yung ilan dito sa ating mga senior high school na mga mag-aaral sa kadalasan kasi sila ang nagtuturo sa mga kapatid nila na nasa preschool papunta sa grade 3. Ngayon, tingnan natin, Tutor Angel, ano ba ang kahulugan ng MTB-MLE? So, ang MTB-MLE ay ginagamit na pantulay ang inang wika sa pagkatuto ng wikang Filipino at Ingles. So, ibig sabihin, ano ba yung ang kahulugan ng inang wika? So, kadalasan, ginagamit din ito bilang sinusong wika na nangangahulugan bilang mother tongue. Pag sinabing mother tongue, ito yung nakasanayan, ito yung native language ng isang partikular na lugar. For example, sa Cebu, alam natin na sa Cebu, ang pangunahin or native language nila doon ay Cebuano. So ano po ang gagawin sa Cebuano? Gagamitin na tulay ang wikang Cebuano para ituro ang iba pang mga asignatura na ating tatalakayin. Sige, Tutor Angel, ano ba yung mga asignaturang iyon? Andyan pumapasok ang asignatura tulad ng matematika or math, agham or science, Ingles at araling panlipunan. So sa pamamagitan ng kanilang inang wika or yung kanilang tinatawag natin na mother language or mother tongue language ay mapag-aaralan nila ngayon yung mga core subject tulad ng math, science o natatandaan mo pa ba, Tutor Angel, nung tayo ay nasa preschool pa lamang papunta sa grade 3, di ba hirap na hirap tayo intindihin yung ilan sa mga konsepto lalo na sa science kasi ang hirap kasi English, di ba? Hindi tayo ganoon pa kahusay pagdating sa English. Pero ngayon, ginamit ng kagawaran ng edukasyon ang native language or sabihin natin inang wika ng ating mga mag-aral para nang sa gayon ay maintindihan nila at maunawaan nila yung pinakapunto na tinatalakay doon sa mga asignatura na ating nabanggit, Tutor Angel. Kaya ngayon, pagdating nila ng baitang 4 or grade 4 papuntang secondary, tertiary hanggang sa sila ay yun nga magkolehiyo, ang gagamitin naman dito ay bilingual. O pag sinabi nating bilingual mga mag-aral, anong ibig sabihin? Pag bi, ibig sabihin dalawa, lingual ay wika. So dalawang wika ang ginagamit natin. Ano yung dalawang wika na yon? Nandyan pumapasok ang wikang Filipino Ayan, at mukhang wikang may Ingles. internet connection issue si sir, no? Parang nawawala-wala si sir. Ayan, so bumabalik na. Hello?
Okay na? Ayan. Okay na, Yan, so sir. paumanhin. So ngayon ay, yun nga, dalawang wika ang ginagamit dito, ang wikang Filipino at ang wikang Ingles. So pwede nating itong gamitin para mas maintindihan pa natin yung ating mga asignatura na ating tinatalakay. So pansinin ninyo sa wika, sa science, ginagamit natin ang parehas na wika, no? Pwedeng ipinapaliwanag ang mga definisyon sa wikang Ingles at ipinapaliwanag ito sa wikang Filipino. So maaari iyon sapagkat kung mapapansin ninyo, mas naiintindihan ng mga mag-aaral ang isang paksa kung ito'y gagamitan ng wika na naiintindihan talaga nila. Kaya pumapasok dito ang bilingual. Okay, Tutor Angel, meron pa ba tayo dyan? Yan. So ngayon naman, ano naman ang kinalaman no, ng sitwasyong pangwika sa kalakalan? Meron ka bang nakuhang datos, Tutor Angel? Ayan. So ngayon naman ay subukan nating alamin ang sitwasyong pangwika sa mundo ng kalakalan o sa mundo ng business. Alam naman natin ang mga Pilipino talagang mahilig yan sa larangan ng negosyo, no? Kahit nga maliliit, no, na mga negosyo ay papatulan natin para lang kumita. At alam natin, no, malaki man o maliit na mundo ng kalakalan ay meron pa rin diyang ginagamit na wika. Kaya kumustahin natin, no? So unahin natin sa mundo ng mga kumpanya. So sinasabi dito, wikang Ingles ang pinakagamiting wika sa mga forum, komperensya, at iba pang anyo ng pulong sa mga naglalakihang kumpanya o korporasyon o yung tinatawag natin ng mga multi-million or multinational companies. Bakit kaya wikang Ingles? Dahil sa pagiging malaki ng mga kumpanya na ito, no, kadalasan ay meron silang mga kasamahan na mga dayuhan o mga galing sa ibang bansa. Kaya't nararapat lamang na para maging epektibo ang kanilang komunikasyon o pakikipag-usap, ay gagamit sila ng universal na wika na wikang Ingles. At sa usapin naman o sa mundo naman ng tinatawag natin na business process outsourcing o yung mga BPO companies o mas kilala natin sa tawag ng mga call center agencies, wikang Ingles din ang ginagamit. Dahil ang mga pagsiservisyo na ginagawa ng ating mga call center agents ay para sa mga kapatid nating dayuhan na nasa ibang bansa. Kaya para mapagserbisyohan sila ng maayos, ay gumagamit din tayo ng wikang Ingles bilang wikang universal. Gayon din, no, sa usapin naman ng mga pagbuo ng mga pasulat na dokumento ng mga kumpanya na ito tulad ng mga memorandum, mga kontrata na pinipirmahan natin, mga terms and conditions, at iba't iba pang mga legal na dokumento ay wikang Ingles din ang madalas nating ginagamit. At kapag nagkakaroon naman ng mga press release, halimbawa nagkakaroon ng mga sariling website ang mga kumpanya, wikang Ingles din ang madalas na ginagamit nila. Bakit? Para mas makakalap sila o mas makapag-capture sila ng mga mas maraming customer, no? O prospect customer. Kasi kapag nasa wikang Ingles, hindi lang mga Pilipino ang maaari nilang maging prospect customer, kundi pati ang mga ibang dayuhan. Kaya ginagamitan din nila ng wikang Ingles ang kanilang mga website. Gayon din ng mga magazine at iba't iba pang anyo ng press release tulad ng mga nasa pahayagan o mga broadsheet at iba't iba pang lunsaran. Gayunpaman, tandaan natin na mananatiling wikang Filipino ang dapat na magamit sa mga sumusunod na sitwasyon sa larangan ng pakikipagkalakalan. Sa mga factory, mga production line, yung mga pagawaan natin ng mga produkto, sa loob ng mall, no, kapag may mga binebenta yung mga product stand, yung mga iba't ibang store sa mga mall, sa mga online selling na ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino, sa loob ng mga kainan, at syempre sa ating pamilihan, lahat ng ito ay dapat na makagamit ng wikang Filipino bilang wikang pangkomunikasyon. Maaari din nating magamit ang wikang Filipino sa mga TV commercials o sa mga print advertisement na ating nakikita. Bakit? Syempre, 'di ba, kung ako ang may-ari ng product na ito, gusto kong marami akong maging customer, so dapat yung aking pagpo-promote ng aking produkto ay gumagamit ng wika na nauunawaan ng nakararami. At ito ay ang wikang Filipino dahil ito ang wikang pambansa ng aking mga customer. So kaya kadalasan wikang Filipino ang ginagamit ng mga napapanood natin o napakikinggan nating TV commercials sa TV at sa radyo. Ayan.
So dahil nalaman na natin ang galaw ng wika sa mundo ng kalakalan, Tutor Irvin, kumustahin naman natin ang huling larangan na ating tatalakayin at ito ay may kinalaman sa larangan ng pamahalaan. Kumusta ba ang sitwasyong pangwika sa pamahalaan, Tutor Irvin? Yan, so syempre bago tayo magpunta sa sitwasyong pangwika no may kinalaman sa pamahalaan, Tutor Angel, bayaan mong batiin ko muna ang ating mga magigiliw na manonood ngayon. So nandyan sila Mil Horta, hello sa'yo, kay Love Gallardo. Ayan, so natabunan kasi sila, no? So Si Sir batiin natin sila. Nathan. Hello po Ayan, kay nandito din si Lydia Sir Jo Nathan. Bautista. Yan, nandito rin si Eman. Hello sa inyo. At yung mga manonood pa natin mula sa Kabatuan National High School. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at manatiling nakaalinsabay para sa ating mga susunod pang diskusyon. Okay, so ngayon, dahil nalaman na natin yung apat no, na sitwasyong pangwika no, sa text, media at internet, nalaman na din natin yung tungkol sa edukasyon at sa kakalakalan, pupuntahan naman natin ngayon ang isa sa pinakamahalaga at importante na sitwasyong pangwika na dapat nating talakayin. At dito pumapasok ang pamahalaan. Sige, Tutor Angel, ano ba ang mga konsepto na ating nakuha sa pamahalaan? So, sinasabi sa bisa ng Atas Tagapagpanganap bilang 335 serye ng 1988 na nag-aatas na sa lahat ng kagawaran, kawanian, opisina, ahensya at instrumentality ng pamahalaan na magsasagawa ng mga hakbang na kailangan para sa layuning magamit ang Filipino sa opisyal na wika, transaksyon, komunikasyon at korespondensya. So, para paikliin natin no, yung mahabang kahulugan na to, makikita natin kung papaano ba ginagamit ang Filipino sa usapin ng pamahalaan, lalo na kung ito'y usapin ng transaksyon, komunikasyon at saka korespondensya. Ano yung mga halimbawa na ating makikita? So sige nga, next tayo. Yan, so mga mag-aral, sa tingin nyo, batay sa larawan, anong event ng pamahalaan ito? Sige nga, tingnan nga natin kung talaga ba nanonood sila no, ng balita. Tingnan nga natin anong event ng pamahalaan ito. Ito ay inaabangan ng lahat ng mga tao sapagkat dito madalas sinasabi lahat ng programa ng kasalukuyang administrasyon sa loob ng isang taon. Meron ka na ba nakikita dyan, Tutor Angel, ng Ayan, mga nakikita comment? ko. May mga nakapagpadala ng sagot nila, sabi ni Adorna Kurt at ni Achilles Acol. Ay, mag-aaral ko yan. Si Jamaica Lorilia, SONA po, as in SONA, State of the Nation Address, Tutor Irvin. Yan, salamat no. Ako din, mag-aaral ko rin yan si Jamaica, wag mong inaagaw. Okay, no. So, ang SONA, yan kadalasan natin itong nakikita or naririnig, lalo na kung mayroong pagbo-broadcast ng mga programa no, ng gobyerno sa loob ng isang taon. At pansinin ninyo mga mag-aaral, ano ang wika na kanilang ginagamit? Ang wika na kanilang ginagamit ay wikang Filipino. Minsan naman ay gumagamit din sila ng wikang Ingles. Okay, so ano ang reason, Sir Irvin or Tutor Irvin, bakit po kailangan gamitan ng wikang Ingles at wikang Filipino? Alam natin na sa Pilipinas ay hindi naman lahat ay matatas sa paggamit ng wikang Filipino at ganoon din sa wikang Ingles. Kaya ginagamit natin itong dalawang pangunahing wika na ito para nang sa gayon ay maunawaan. Okay? So mahalaga kasi ang event na ito, mga mag-aaral. Ano? Mahalaga ang SONA sapagkat dito natin maririnig ang plano ng gobyerno sa Pilipinas. Kaya mahalagang naiintindihan ito ng mga manonood. At nandyan din pumapasok, no, Tutor Angel, yung debate or sabihin natin diskurso sa pagitan ng mga senador, no? Nakikita natin na gumagamit sila ng dalawang wika, opisyal na wika, ang Ingles at saka Filipino kapag sila ay nagkakaroon ng batuhan ng diskurso. At ano pa yung mga iba? At syempre, dahil pamahalaan ng ating pinag-uusapan, dito ay makikita natin ang Biblia ng mga, sabihin natin, mga nakapaloob sa pamahalaan. Ito ang tinatawag nating konstitusyon. So sinasabi ng Saligang Batas na 1987, Article 14, Section 8, na nag-aatas sa konstitusyon bilang paggamit o ipapahayag ito sa Filipino at Ingles at dapat na naisalin sa mga pangunahing wikang panrehiyon. So, kung babalikan ninyo yung dahilan kung bakit may konstitusyon, dito nakalatag ang inyong mga karapatan. Nandito ang mga batas na nagbibigay ng mga karapatan sa mga Pilipino. Kaya,
kung ang wika na gagamitin sa konstitusyon ay ang wika na hindi ninyo naiintindihan, sa tingin nyo ba mauunawaan ninyo kung ano ba ang mga karapatan ninyo bilang isang Pilipino? Ang sagot ay hindi. Kaya ngayon inuutos ng saligang batas na dapat ito ay nauunawaan sa paraan na ginagamit yung wika na naiintindihan nila. Kaya pumapasok dyan ang Filipino, Ingles at ilang mga pagsasalin sa wikang panrehiyon. Yan. So next tayo, Tutor Angel. Yan, so syempre maliban sa konstitusyon, pumapasok din dito ang mga hakbang ng ahensya ng gobyerno. Dito pumapasok yung tinatawag nating Citizens Charter. Ano po ang ibig sabihin, Tutor Irvin, ng Citizens Charter? Dito po pumapasok yung mga gabay ng ahensya ng gobyerno may kinalaman sa mga transaksyon. Okay? So pag halimbawa meron tayong kukuhanin sa SSS, sa PhilHealth, or sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, mahalaga na naiintindihan natin ang mga procedures, mga hakbang kung paano kukuha ng forms, kung ano ang gagawin, kung paano maglo-loan. So, ginagamit natin ang mga wikang ito para naiintindihan natin yung concept kung paano yung hakbang niya at ano yung mga wikang ginagamit. Nandiyan ang wikang Filipino at wikang Ingles. At yun ay nakapaloob sa Citizens Charter. Okay. Meron pa ba tayong nakuha dyan, Tutor Angel? Ayan. So, maraming salamat, Tutor Irvin. So, ngayon ay nalaman na nga natin at nakumusta na natin ang mga iba't ibang sitwasyong pangwika. Tandaan natin, ulitin natin para mas lalong natandaan ng ating mga mag-aaral, Tutor Irvin. So, nagsimula tayo sa sitwasyong pangwika sa text, sa social media at internet, edukasyon, kalakalan, at syempre sa ating pamahalaan. So, wag natin itong kalilimutan dahil lahat ng bagay na ito ay maaari nating makatulong para mas maunawaan natin ang bisa at halaga ng wika sa ating buhay. Kaya naman, Tutor Irvin, tatandaan lang natin lahat, mga mag-aaral sa lahat ng ating mga tinalakay. Anumang sitwasyon, saan mang larangan, ang wika ay dapat na pinahahalagahan. Ayan, so sana marami kayong natutunan sa ating pagtalakay at para masukat kung talagang meron kayong natutuhan, Tutor Irvin, dadako na tayo ngayon sa ating hinihintay na pagtataya. So mga mag-aaral namin, gising-gising na dahil tayo ngayon ay magkakaroon na ng pagtataya. Tutor Irvin, ano ba ang magiging panuto para sa ating pagtataya ngayong hapon? Yan, simple lamang, Tutor Angel. Magpapakita tayo ng isang larawan, isa lamang larawan or siguro dalawang larawan no Tutor Angel na nagpapakita. Ngayon, kailangan nilang tukuyin kung ano ba yung pinapakita ng larawan na iyon. Ito ba ay pumapatungkol sa text? So, sabihin natin text, sa internet, sa edukasyon, sa pamahalaan, sa kalakalan. Pero meron tayong gagawing twist. Ano po ang twist? So kailangan ninyong i-comment mga mag-aaral kung halimbawa ang inyong sagot ay text, ang isasagot ninyo ay isko. Okay? Pangalawa naman, kung ang nakikita ninyo ito ay pumapatungkol sa internet, ang isasagot ninyo ay money. At pangatlo naman, kung ito'y nakikita niyo tungkol sa edukasyon, ang isasagot natin ay PING, P-I-N-G. Okay? Pag halimbawa nakikita niyo naman na ito'y pumapatungkol sa pamahalaan, ang isasagot natin ay Lenny. At banghuli, kung ito'y may kinalaman sa kalakalan, ang isasagot natin ay Bongbong. Okay, so bago tayo magsimula, Tutor Angel, tingnan muna natin kung talagang gising at handa na ba ang ating mga mag-aaral sa senior high school. Paki-comment nga ang salitang handa na po. Ayan. So, ito ay talagang trending na trending kasi ang mga presidential candidates natin. Kaya gamitin natin sila bilang pagpipilian sa ating sitwasyong pangwika. Sige, tignan natin. Handa na bang ating mga mag-aaral? Ayan. Nakikita ka na ba dyan? Ayan, ang dami ko nang nakikitang nagsasagot ng handa na po. Juliana, Daniela, Jamaica. Handang-handa na talaga. Pati si Creslyn, ang ating panalo. No? Si Creslyn Apilan. Kaya naman, handa na sila. Simulan na natin ang ating pagtataya. Simulan natin sa ating unang larawan. I-comment lang ang inyong kasagutan. Ano kaya ang sitwasyong pangwika ang ipinapakita sa larawan na ito? I-comment na ang isko kung text, money kung internet, ping kung edukasyon, Lenny kung pamahalaan, at bongbong kung kalakalan. Ayan, tignan natin, Tutor Irvin, ano kaya ang umuulan na kasagutan sa ating comment section? Anong pangalan kaya?
batay sa kanilang kasagutan. Ayan, may sumagot si Jamaica Manny. Aha, Mhm. yung iba po kaya, tingnan natin, hintayin natin. Baka nag-iisip pa sila, Tutor Irvin. Binabalikan ang Oo. ating masugid, ang ating mga tatalakay kanina. So, nagsagot na rin si Juliana Ping. May nagsagot ng Ping, Ping. May nagsagot din ng Okay. Manny. Mhm. May nag-Lenny din. Mukhang nahati ang mga sagot ng ating mga mag-aaral, no? Pero parang nakikita ko na marami ang sumasagot, Tutor Angel, ng Ping. Tama kaya ang kanilang sagot na kung ito ba ay tungkol kay Ping? Ito ba ay tungkol sa edukasyon? I-reveal mo na nga ang tamang sagot. Tignan nga natin kung tama ang Yan. kanilang sagot. Ayan, tama, mahusay. Ito ay nagpapakita ng sitwasyong pangwika sa edukasyon. Bakit? Kaya Tutor Irvin, sitwasyong pangwika sa sa edukasyon. Yan, syempre, kung mapapansin ninyo mga mag-aaral para hindi kayo maguluhan, bagaman ito ay pinapalabas no, sa internet, bagaman ang padron niya ay internet, pero kung mapapansin ninyo, ano ang pinaka-origin kung bakit ito binobroadcast or pinapakita, ito ay programa ng Departamento or Kagawaran ng Edukasyon. Ito yung tinatawag nating DepEd TV. Okay, ang DepEd TV ay nakapaloob sa edukasyon. No? So, ang ginagamit ito ng kagawaran para itulay ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kabila ng tayo ay nasa remote at online learning. Kaya ngayon, kung sisuriin talaga nating mabuti, ano ang pinaka-original na dahilan kung bakit mayroong DepEd TV? Ito ay dahil sa pagpapatuloy ng ating edukasyon. Kaya ito ay nakapaloob sa sitwasyong pangwika sa edukasyon. Okay. Ayan, susunod naman natin na Salamat sa mga sagot. larawan. Ano kaya ang sitwasyong pangwika ang pinapakita ng mga larawan na ito? Comment na kung ito ba si Isko, si Manny, si Ping, si Lenny o si Bongbong. Naku, paborito mo yata to, Tutor Irvin, no? Ang Ribisco, may pasobra dahil special ka. Parang Jollibee ang aking paborito, Ay, Tutor paborito. Angel. Okay. Anong fake news pala yun? O, tingnan natin, Tutor Irvin, kung may mga sagot na. Yung mga Okay. commercial, ayan, bongbong. Nakita ko si Juliana, nagbongbong. Napaka-active talaga ng aking mga mag-aaral. No, salamat no, sa pagsagot, Juliana at Jamaica. So, si Rick din, Rick Capistrano, sumagot na rin siya, sabi niya si Bong. Okay, si Ayan, Jamila, si si Jovi. Ayan, Vince. umuulan na ng bongbong. Tignan natin, Tutor Irvin, kung tama ba ang kanilang kasagutan, kung ito ba talaga ay ayun, ito ay nagpapakita ng sitwasyong pangwika sa kalakalan dahil kung mapapansin natin, ito ay mga print advertisement no sa mundo ng business no. Kaya ito ay dapat lang na ang kasagutan ay kalakalan. Okay, Tutor Irvin, sunod tayo sa ating susunod na larawan. Yan, Ano so kaya? alam ko na familiar ang ating mga mag-aaral dito. No? Ito yung ating diniscuss kanina. Ano kaya ang tamang sagot, no? May kinalaman sa larawan na inyong nakikita. I-comment nyo na yan. So ito ba ay si Isko? Si Manny ba ito? O si Ping? O si Lenny? Or baka si Bongbong? So tingnan nga natin kung ano ang mga sagot ng ating mga mag-aaral. Ayan, meron ako nakikita. Sabi ni Creslin, Tutor Angel, ni Jamaica, ni Juliana, ang kanilang sagot ay walang iba kundi si Isko. Yan, si Isko, or sabihin natin sa text pumapasok. Si May, meron ka pa ba dyan nakikita? May nakita ko nagsagot ng Ping, si Decampong. Pero karamihan may nagsasabi na Isko. Siguro reveal na natin, Tutor Irvin, kung ano ang tamang kasagutan. Okay, sige, i-reveal mo na nga yun, Tutor In. Yan. So, ito ay may kinalaman sa text. So, bakit kaya, Tutor Angel, ano ba ang reason? Bakit ito ay text? Halatang-halata naman, Tutor Irvin, no? Ito yung mga paraan ng pagte-text natin ng kabataan natin. Dahil ito ay mga jejemon. At kung makikita natin yung paggamit ng mga sign, no? Mga call sign sa ilalim. Tawag dyan yung mga panghuling message siya, lalo mga group messaging. So yan ay nagpapakita ng sitwasyong pangwika sa mundo ng text. At para sa ating susunod na larawan, ayan, ano kaya ang sitwasyong pangwika na pinakikita ng mga larawan na ito mula sa paskil ng ABS-CBN News? O, comment na kung si Isko, si Manny, si Ping, si Lenny o si Bongbong. Tingnan natin ano naman kaya ang pangalan na uulan sa ating comment section.
Ayan, nakikita ko na unang-una si Creslin, Manny, Jamaica, Lenny, ay Manny, si Juliana, Manny, Jovi, Manny, May, Manny, Tutor Irving, lahat sila nagsasagot ng Manny. Wala akong nakikitang ibang sagot. Kaya tignan na siguro natin kung tama ba ang kanilang kasagutan. Alright, so tama si Manny dahil ito ay nagpapakita ng mga ipinapaskil na mga balita na maaaring nasa wikang Filipino at wikang Ingles sa Facebook page na bahagi ng ating internet. At bilang panghuli, Tutor Irvin, ano kaya ito? Yan, so hintayin natin ang mga sagot ng ating mga minamahal na mga manunood ngayon. I-comment nyo na kung ito ba ay Isko, Manny, Ping, Lenny, or Bongbong. Okay? Meron ka na ba diyang nakikita, Tutor Angel? May mga nakikita ko humahabol pa ng mga nagpapabati, no, na humahalo sa mga sagot natin. Pero ito, nakita ko na agad si Creslin, si Jovi, si Jamaica, si Rick, si De Campong, lahat sila nagsasabi ng Lenny. Tutor Irvin, tama ba ang sagot nila? Sige nga, i-reveal na natin kung ito ba ay Lenny. Sige, Tutor Angel. Yan. So ito ay Lenny sapagkat kung makikita ninyo talagang merong transaksyon sa pamahalaan. Ano yung example niyan? Kung makikita talaga ninyo yung picture nakalagay dyan, first cabinet meeting. So talagang merong transaksyon doon sa mga opisyal na namumuno sa gabinete ng administrasyon. Okay, Tutor Angel. So tama ang kanilang sagot. Lenny ang sagot. Okay. Ayan, pagbati at dito nagtatapos ang ating pagtataya. Napakahusay ng ating mga mag-aaral, Tutor Irvin, natutuwa ako. So, halos lahat sila ay tama ang mga kasagutan. Nangangahulugan lang na talagang naunawaan nila ang naging pagtalakay natin, Tutor Irvin. Kaya naman, Tutor Irvin, meron ba tayong iiwan na gawain para sa kanila? Oo naman, no? Para sa ating susunod na gawain ngayong sesyon na ito, katulad ni Creslin, no? Si Creslin ay binabati namin dahil nagko-comment siya hanggang ngayon. So, palakpakan natin si Creslin. Okay? So, sa mga mag-aaral na gusto pang humabol, no? Para makita natin kung paano nila mapapatingkad pa yung ating pag-aaral ngayong sesyon na to, magkakaroon tayo ng isang gawain. So, ang tanong, kumusta ang sitwasyong pangwika sa inyong komunidad? So, kasi Tutor Angel, na pag-aralan natin yun sa text, media, pamahalaan, pero hindi nabanggit ang komunidad. Kaya ito na ang pagkakataon para sila ay mag-shine like a diamond. No, tingnan natin kung paano nila talaga ipapakita ang mga sitwasyong pangwika sa loob ng kanilang komunidad. So katulad pa rin ng naging panuto natin noong nakaraang pagtatalakay, gagamitin natin ang mga social networking sites ng inyong mga guro. So pwede ninyong tignan ang Facebook account ni Tutor Angel, Angelica Agunod, at ang Facebook account ng inyong guro, na ako ang pangalan ko naman sa Facebook ay John Irvin Cruz Alejo. Yan, so pwede ninyong i-share doon ang inyong sagot at titignan namin ulit mula sa 100 na mga mag-aaral na magpapasa ay pipili lamang tayo. Ilan, Tutor Angel? Ilan ang ating pipiliin? Ng isa. Yan, sa isang mag-aaral na makakakuha ng regalo mula sa amin, no? Kaya naman, Tutor Angel, ano ang ating susunod na ipapakita sa kanila?